So anong mapapansin ninyo? Faith, esperanza, karidad. Parang ginawa pa nga yung pelikula, kung naalala ninyo, pelikula ni Nora Aunor, Fe Esperanza, Karidad. Ibang-iba doon sa Fe Esperanza na tinatalakay natin sa Santa Cruzan. Ewan ko lang, hindi ko pa kasi napanood yung Fe Esperanza, Karidad. Baka nga naman may kaugnayan yung tatlong uri ng bertud na ipinapakita ng babae. Ang bertud ng kawang-gawa, ng pag-asa, at ng pananampalataya. Kasunod ni Reyna Caridad ay si Reyna Abogada. Yan. Si Reyna Abogada ang simbolo na ang mga kababaihan ay may karapatang mag-aral. Kasi nung panahon bago dumating si Kristo, parang ang sinasabi ng mga, alam mo na, naunang tao, yung mga kasabayan ni Jesucristo, parang ang babae ay walang karapatan. Parang walang silbi. Nagginiba nang pumasok si Kristo sa sinapupunan ni Maria. At nang iniluwal si Kristo sa sinapupunan ni Maria, nakita at ipinakita ng Diyos na mayroong halaga, kasing halaga ng kalalakihan, ang kababaihan. Giniba ni Kristo ang maling pagtingin ng mga unang tao na ang babae ay sa bahay lamang, na ang babae ay aanakan lamang, na ang babae ay walang karapatang makapag-aral. Kaya si Reyna Abogada ang nagsisimbolo para sabihin sa kababaihan, hoy, kayong mga kababaihan, mayroon kayong karapatang mag-aral. Hindi lang ang pag-aaral sa kalalakihan. Kaya ngayong Reyna Abogada, may suot na toga, may gown, at pagkatapos, may dala-dala siyang libro. Minsan, ang dala niyang libro ay ang libro ng mga libro. The book of all books, ang Biblia. Pagkatapos ni Reyna Abogada, batay sa nakikita niyong larawan, ay pumapasok na ang kasunod na Reyna at tinatawag siyang Reyna Sentenciada. Sino naman si Reyna Sentenciada? Si Reyna Sentenciada ay inaayawan ng ilang mga pumapapel sa Santa Cruzan. Bakit? Kasi magdadamit ka ng gown, magpapamakeup ka, pagkatapos itatali lang ang kamay mo ng kadena. Di ba? Pangit-pangit naman nun. Kung ako naman din yung isang babae, papasalihin mo ko dyan sa Santa Cruzan, tapos itatali mo lang ang kamay ko, ayoko naman ng papel na yan. Pero kung titignan ninyo at bibigyan pansin ninyo ang mga titulong yan, napakahalaga na maipakita ang Reyna Sentenciada. Bakit? Kasi siya ang simbolo ng kawalan ng hustisya ng mga unang panahon. Yung mga inaapi, mga may hirap, mga kapuspalad, mga makasalanan, mga hindi pinapansin sa lipunan, na ang tawag ngayon ay mga nasa laylayan. Si Sentenciada ang nagpapakita na ito ang unang minahal at hinanap ni Kristo nang siya'y nasa lupa. Hindi ba nasusulat? Ako'y pumarito sa mundo hindi para sa mga taong matuwid. Matuwid na kayo Ako'y pumarito para sa mga taong nangangailangan ng aking pag-ibig, pagkalinga, awa at habag. Kaya pwede ba, yung babae, kung sa'yo matutuwa kayong sentensyada, okay lang yun. Hindi naman ito pagandahan ng damit at pagandahan ng dala. Ito'y pagandahan ng simulain at kahalagahan ng simbolo na ipinapakita mo bilang babae. Sa magkabilang panig ng Reyna Sentenciada ay may dalawa dapat kawal. So pwedeng pulis, pwedeng sundalo, o pwedeng kung ano pa man. Basta dapat siya ay inaalalayan ng dalawang kawal. O yung kawal yung mga gwapo sa paligid, pwede namang hindi gwapo. Baka mamaya pipiliin nyo rin yung mga may itsura. Kahit pangit, okay yun. Well, sorry for the word.
Wala naman yatang pangit. Pero parang meron naman. Hindi ko alam. Okay? Susunod sa Reyna Sentenciada ay ang tinatawag na Reyna Judith. Si Reyna Judith naman ang kinatawan ni Judith de Petula. Siya yung tagapagtanggol laban sa mga Assyrians. Yung, alam mo naman yung mga unang panahon ng kwento sa digmaan, mayroong mga inalipin sa lugar na iyon at siya yung nagtanggol, si Reyna Judith. Kaya ang daladala niya ay pugot na ulo at espada. Bagay na ayaw ding papili ng mga babae. Ulitin ko, yung mga babaeng maganda ang suot, naka-makeup, tapos ang daladala mo pugot na ulo at saka espada. Diyos ko, di para namang nasayang yung gamit mong napakagandang gown at naka-makeup ka pa kung yan lang naman ang dadalhin mo. Pero alam niyo, ulitin ko, hindi nga ito yung ang kwento nga ay tungkol sa pagpapalalim ng kasaysayan ng ating pananampalataya. Kaya hindi pwedeng hindi tanggapin ang titulong ito. Sabi nung isang kaklase ko na kababata ko, dito ilibigay na lang natin yung Reyna Judith sa mga pangit. Total, ang dala naman ay pugot na ulo at saka espada. Sabi ko, grabe ka naman. Ikaw, hindi ito prosesyon ng pagandahan. Ito ay prosesyon ng pananampalataya at pagpapalalim ng kaalaman at karunungan para sa ating mga Katoliko. So nakita ninyo yung Reyna Judith. Ayan, ang larawan. Kasunod ng Reyna Judith ay si Reyna Justicia. Sino naman si Reyna Justicia? Siya yung nagsasatao, personification sa wikang Ingles. Siya yung nagsasatao ng salamin ng katwiran. Pag tinitingnan niyo yung rosaryo, meron doon isang parang salamin katwiran na paralala. At sumasagot na tayo, ipanalangin mo kami. Ang bitbit ni Reyna Justicia ay timbangan at espada. Ito yung nagpapakita na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang nakalalamang sa pagtingin ng Diyos sa bawat isa. Equally footed. Ibig sabihin, pinapakita ng hustisya na walang sino man sa inyo, walang sino man sa atin ang nakalalamang. Presidente ka man, gobernador ka man, senador ka man, congressman ka man, barangay captain ka man, ikaw man ay hinanal ng kung ano-ano at ano man ang posisyon mo dito, lalo na sa bansang Pilipinas, mabaho pa rin ang tae mo. Hindi bumabango ang tae ng isang tao dahil lamang sa kanyang posisyon. Pare-pareho pa rin tayo ng kalagayan sa mata ng Diyos. Kailanman, hindi ka nagkaroon ng special na espasyo. Yung iyong karangalan ngayon na hawak-hawak, pinahiram lang sa iyo ng Diyos ang bagay na yan. Kaya tigil-tigilan mo ako sa kayabangan mo kung may posisyon ka man. Susunod ng Reyna Justicia, ipinapakita naman ang kasunod na Reyna, ang Reyna Sheba. Si Reyna Sheba ay nagbibigay ng pagkakataon para ipaalala ang mga babae na bumisita at humanga kay Haring Solomon. Alam niyo naman si Haring Solomon, di ba? Ang pinakamatalinong hari na nalalang at nilalang sa mundong ito. Si Haring Solomon ang nagpapakita ng tugon sa kapangyarihan, power, sa kahangalan, katalinuhan, at higit sa lahat, sa karunungan ng tao, wisdom, at yung pangatlo, na hawak-hawak niya bilang hari siya, ay ang kayamanan. Dito, si Sheba ay may bit-bit na jewelry box. So, laman ng jewelry box yung maraming alahas kasi humanga siya ng gusto kay Haring Solomon at nang bumisita siya, ito ang kanyang inialay. Pero alam ninyo,
di ba? Lahat ng kahangaan at katagumpayan na power, wisdom, and richness ni Haring Solomon ay galing sa Diyos. At pag titingnan niyo yung kasaysayan, di ba talagang matalinong tao si Haring Solomon? Nakabasa na ako ng ilang literatura. Tinanong siya, ano bang gusto mo, Haring Solomon? Naibigay ko sa iyo, sabi ng kagurangnan. Sabi niya, wala na akong mahihiling pa. Ang tanging kailangan ko lang ay karunungan, wisdom. Ewan ko lang sa mga tao ngayon, kung kayo ang tatanungin bilang hari, ano ang hihilingin ninyo sa Diyos? Tanging kayo lamang ang nakakaalam. Susunod ni Reyna Sheba, nariyan ang kanyang larawan, ay si Reyna Esther. Sino naman si Reyna Esther? Siya ang dilag na Jewish na nagligtas sa kanyang mga kababayan. Alam din niyo yung panahon ng digmaan. Siya yung isang babae na nagpakita ng tapang at bit-bit niya ang material na scepter. Kumbaga parang isang pagkakataon para ipakita ang giting lakas ng kababaihan, si Reyna Esther. Kasunod ni Reyna Esther ay ang babaeng Samaritana. Natatandaan niyo ba yung babaeng Samaritana? Siya yung kinausap ni Kristo sa igiban, sa balon. At itong babaeng ito, kapag binibigyang pansin natin ang Santa Cruzan, ang bitbit niya ay banga. Kaya nga mag-iigib siya nun katanghalian nun, nang siya'y pumunta sa balon para mag-igib. Nagkataon namang nauhaw si Kristo at dito humingi ng tubig si Kristo sa kanya. At nung sinabi ng babae sa kanya na, ano ba, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Di ba ako'y hindi mo dapat kinakausap dahil ikaw ay nasa linya ng mga Hudyo at ako'y Samaritana. So, sabi ni Kristo, ay naku babae, baka hindi mo alam, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya mahalaga ito sa kasaysayan. Kung banga ang daladala mo sa posisyon, nagpapakita ito ng iyong pananampalataya ay nagkakaroon ng pagkakataon para sa tubig na bukal na nanggagaling sa banga. At ang tubig na iyon ay si Kristo. Kasunod ng babaeng Samaritana ay ang babae ng mukha ni Kristo. Hawak-hawak niyang isang panyo na may 3 mukha. Nang ipinahid niya ang panyong ito kay Kristo, pagkaraan ng mga ilang sandali, di ba nagkaroon ng misteryo ang kanyang panyo? Nakita niya na nakalapat ang mukha ni Kristo sa panyo. Kaya ang daladala niya sa posisyon ay isang panyo na may 3 mukha ni Kristo. Siya, si Veronica. Kasunod ni Veronica ay ang Tres Marias, 3 Maria. Yung 3 Maria ay ang mga sumusunod. Si Inang Maria, na ina ni Kristo, si Maria Magdala, at si Maria ina ni James. Ano ang dala-dala nila? Dala ng isa ay pabango, panyo, at langis. Kung naalala ninyo, di ba, nagkaroon ng pagdalaw at sila yung mga babae na nagkaroon ng pagkakataon para magbigay ng pansin doon sa pinaglibingan ni Kristo. Yan ang Tres Marias. Kasunod ng Tres Marias ay ang panibagong yugto. Dito ngayon pumapasok ang mga maliliit na bata. Ang may hawak ng Ave Maria. Ave Maria. A-V-E-M-A-R-I-A. Parang acrostic. So, dala-dala ng bata. By the way, ang mga batang babaeng ito ay nakadamit na puti, parang mga anghel. So, ang bitbit ng isa A, tapos yung isa V, hanggang matapos yung Ave Maria. Yan ang larawan nila, kung napapansin ninyo. Dapat, mga batang larawan ng kawalang malay.
Ito yung inihahanda natin para maging mga reyna sa mga susunod na panahon. Kasunod ni Ave Maria, si Divina Pastora. Si Divina Pastora ay nakadamit ng pastol. Siya ang simbolo ng pagiging pastol na babae ng mga tao. So kinukuha niya ang mga kababaihan para magsilbing isang tagapangasiwa at tagapangalaga ng isang organisasyon, samahan o kulumpon ng mga babaeng mayroong tapang, pananampalataya at higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Kasunod ni Divina Pastora, ang tinatawag nating Reina de las Estrellas. Si Reina de las Estrellas ay may bitbit na bituin. Sumisimbolo ito sa kaliwanagan sa gabing madilim, na ang bawat isa, kahit nadidiliman, sakit, hirap, paghihirap, tiisin sa buhay, mayroong stars, may bituin na nagniningning para tayo gabayan. Reina de las Estrellas. Ang susunod, pagkatapos ni Reina de las Estrellas, ay Rosa Mystica. Ang bitbit naman ni Rosa Mystica ay kalumpon ng mga rosas. Hanggat maaari, pulang rosas. Nagbibigay ng selebrasyon para sa kagandahan ng kabirhinan ng isang dilag. Susunod ni Rosa Mystica ay si Reina Paz. Si Reina Paz ay mayroong bitbit na kalapati na simbolo ng kapayapaan. So alam naman ninyo, kapag nagbibigay ng pagkakataon ng freedom, palaging ibon. Diba? Kaya nga, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. So, kalayaan at kapayapaan. Kasunod ni Reina Paz ay si Reina de las Propetas. Ang bitbit naman ni Reina de las Floretas ay hourglass. Ito yung baso ng kapanahunan na ang lahat ay nagsimula sa pamamagitan ng tamang panahon, tamang oras, tamang pagkakataon. Walang nilalang at nangyari sa lupa na hindi ginusto ng Diyos. Maski na ang pandemikong ito, alam yan ng Diyos. Di ba kaya nga si Francisco Balagtas ay nagsasabi, datapot sino ang tatarukaya sa mahal mong lihim Diyos na dakila, walang mangyayari sa balat ng lupa, di may kagalingang iyong ninanasa. Kasunod ni Reina de las Propetas ay si Reina del Cielo. Ang bitbit naman ito ay mga bulaklak, kalumpon ng mga bulaklak, tapos may dalawang lalaking anghel sa magkabilang panig, hindi babae ha, walang babaeng anghel. Hindi pa ako nakakabasa sa Biblia na babaeng anghel. Lahat ng anghel lalaki. Please lang, huwag ninyong baguhin ang kwento. So, si Reina Cielo ay nasa gitna, tapos dalawang lalaking anghel sa magkabilang gilid, may bitbit na kalumpon ng mga bulaklak, iba-ibang kulay. Reina del Cielo. Kasunod ni Reina del Cielo ay si Reina de las Virgines. Ang bitbit ni Reina de las Virgines ay rosaryo. Isang malaking rosaryo, may dalawang kasamang anghel din sa paligid at ipinapakita ang kahalagahan ng Santo Rosaryo na ang Birhen ay pasimuno at umpisa ng misteryo ng Santo Rosario. Kasunod ni Reina de las Virgines ay si Reina de las Flores. Yan. Kaya dyan na pumapasok ang Flores de Mayo. Ito naman, ang sagisag nito ay ipinapakita sa ating lahat na walang sino mang tao sa mundong ito ang makakalikha ng tunay na bulaklak. Ang bulaklak ay simbolo ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng nakaimbento ng real na bulaklak? Wala. Diyos lang ang makapagpapamulaklak sa mundo ito.
Yung mga peking bulaklak na yan, peki yan eh. Pero itong Reina de las Flores, ito yung thumb mark ng Diyos. Lalong-lalo na yung sunflower. Di ba, sinasabi nga ng mga mathematician na ito ang tunay na thumb mark ni Kristo kasi yung pagkakaayos ng bulaklak niya ay sobrang masinop, maayos at mahusay. Yan makikita ninyo sa mathematics. Basahin ninyo ang literatura at maiintindihan ninyo ang ibig sabihin ng bagay na yan. Kasunod ng Reina de las Flores, siyempre, ang pinakahuli at pinakatampok sa larang ng Santa Cruzan, si Reina Elena. Ulitin ko ang tunay na pangalan ay Helena. Sa atin, ginagamit natin Reina Elena. Ang kinatawan ng alamat ng pagkakatagpo ng banal na krus ni Jesucristo. Ano ang dala niya? Krus, yung pinagbakuan ni Kristo. Sinisimbolo niya na tunay, hindi fake, hindi ginawa, hindi sa isip lamang ng anak ng Diyos ay sumilang, isinilang, nagkatawang tao, namatay, at muling nabuhay. Si Reina Elena, ang babaeng pumili, humanap, naghukay, bumungkal ng bundok para lamang makita ang pinagpakuang krus ni Kristo. Mapapansin ninyo, sa hulihan mayroong tinatawag na Reina Elena I, Reina Elena II, at siyempre ang pinaka-Reina Elena. Yung Reina Elena I at II, yun yung dalawang krus na pinagpakuan ng dalawang magnanakaw. Siyempre yung pinakauli, yung may hawak ng pinagpakuan ni Kristo. Kaya yung unang dalawang Reina Elena, as much as possible, hanggat maaari, walang nakapako na estatwa ni Kristo. Yung huli, yun ang dapat na merong nakapako na estatwa ni Kristo. Kasi yun ang sumisimbolo nga doon. At ito ang pananampalataya ng ating iglesia. Kundi dahil sa krus na yan, wala ang lahat. Kaya, por favor, sa mga taong nagsasabi na dapat huli ang Reina Emperatriz, hindi po totoo yun. Dapat ang pinakahuli sa Santa Cruzan ay ang Reina Elena. Okay? Sa lahat ng ito, pagkatapos ni Reina Elena, susunod na ang karosa ng Birheng Maria. Ang karosa ng Birheng Maria, siyempre ang pinakatampok at pinakamatayog sa lahat ng posisyon. Dito dapat marami ang may ilaw kasi binibigyan natin ng respeto, paggalang, papuri ang babae, ang kauna-unahang birhen na nagkaroon ng pagkakataon para sumunod sa Diyos, tumalima sa naisin at gusto ng Diyos na siya ay lagyan sa kanyang sinapupunan ng anak ng Diyos, hindi tumanggi. Kahit na maraming chismis sa paligid, kahit na munti nang hindi tanggapin ni San Jose, nanindigan, nagkaroon ng karapatan sa kanyang pananampalataya para may pakita ang galing ng kababaihan, ang pagtanggap kay Kristo Jesus. So yung karosa niya, yun yung maraming bulaklak. Ulitin ko, hindi para sambahin si Maria. Hindi natin sinasamba si Maria. Kasunod ng karosa ni Maria na tinadasalan ay ang mga nagdarasal ng Santo Rosario. So paulit-ulit yan. Paulit-ulit. Kami pinaniniwalaan talaga natin ng Rosario. Ito ay ating sandata. Sa mga hindi naniniwala, ulitin ko, pasintabi. Problema ninyo yan. Hindi namin yan problema. Pero kami, bit-bit namin ang Santo Rosario. Mahalaga sa amin ang Santo Rosario sapagkat ito'y sandata na aming kapiling si Maria na kinahawaan, minamahal,
at pinili ng Diyos Ama. At sa aking palagay, hindi naman mali na parangalan, papurihan, bigyan ng respeto at paggalang ang ina ng anak ng Diyos. Sa huli, ang mga paradasal na ito ay patuloy na nagkakaroon ng pagsambit ng Aba Ginoong Maria, luwalhati, pananampalataya, Ama namin para sa Iglesia. Mayaman ang Iglesia Katolika sa mga gawaing panrelihiyon. Ito ang katangian ng ating relihiyon, bagay na nagpapalakas dapat sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sa mga nagkakamali ng kakaroon ng ganitong uri ng gawain, tigilan ninyo ang pasikatan, pagandahan na ginawa niyong contest ang Santa Cruzan, kaya pinipintasan tayo ng mga ibang tao. Itong Santa Cruzan o Flores de Mayo ay makakristyanong gawain. Hindi ito pagandahan, pakontesan, paramihan ng ilaw o kung ano-ano paman. Tigilan ninyo ang bagay na yan. Tanggalin ninyo sa isip ang ganyang uri ng karumal-dumal na pag-iisip. Ito ay gawain ng kabanalan. Mas simple, mas kinalulugdan ng Diyos. Naway maging karapat-dapat tayo sa Diyos na lumikha sa sandaling ginaganap natin ang ganitong uri ng pagdiriwang sa ating banal na parokya. Mula sa nakita ninyong aking kinalakihang kaliputo sa Placerville, mula sa parokya ng San Jose Manggagawa, dito sa Kapilya ng Kanyong, ako, ang Mini Parish Pastoral Council Chairman ng Kanyong, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sponsor na nagbigay ng tulong, abuloy para sa gawain ito ng ating simbahan. Mapapanood po ninyo ang inyong mga pangalan dyan sa Facebook na kung saan ay kinalulugdan ng bawat isa. Mabuhay po kayo, maligayang pakikinig sa Facebook na ito bilang pagpapalalim sa ating Iglesia Katolika. Ang Santa Cruzan, isang simpleng katesismo. By the way, babanggitin ko lamang po ang mga taong nagbigay ng tulong para sa nasabing gawain ito. Kung baka hindi po ninyo makita ang inyong pangalan, Melody Gabriel, Mirna Bakiran Cruz, Mr. and Mrs. Wine Bagalasca and family, Zenaida Macalinaw, Aljon at Alexis and family, Hazel and family, Mr. and Mrs. Edong Angeles, Alice Bautista, Dude Santos, Luming Roque, Vilma Vallejo, Elo Ubalde, A.B. Franco Construction, Mr. Junior Franco, Edith Lagrata, Vivian Crudo, Tess Guevara and family, Habihan family, Passenger Seat, St. Clair Printing Press, Almighty Tours, Sacred Heart, God's Treasure, Gentle Angels Schools, at marami pang iba. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Happy po tayo sa Tiktak Nong para sa Santa Cruzan 20. Mabuhay ang Iglesia Katolika.